Halika't alamin natin ang kwento sa likod ng isa sa pinaka-interesante at komunikatibong simbolo ng zodiac. Pag-uusapan natin ngayon ang alamat ng Gemini. Alam nyo ba, ang kwento natin ngayon, hindi lang iisa ang bida. Actually, para siyang isang isipan na may dalawang magkaibang bahagi. At ang pinagmulan nito ay ang pabago-bagong hangin ng Zodiac Valley. So, sino ba sila? Sige, kilalanin natin ang hindi raw mapaghiwalay na kambal na sina Castor at Pollux. Para mas maintindihan natin, isipin niyo sila na parang dalawang panig ng iisang barya. Si Castor, siya yung grounded, yung kambal ng lupa at katotohanan. Kumbaga siya yung logic, yung utak. Tapos si Pollux naman, siya yung nasa alapa, sa langit. Siya yung kambal ng langit at imahinasyon, yung puso, yung pangarap, yung tula. Magkaiba, 'di ba? Pero iisa sila. At habang yung iba abala sa mga seryosong gawain, itong dalawa, ang laro nila mga salita. Dito nila na-discover yung magic ng communication, na ang mga salita pala pwedeng maging tulay na nagdudugtong o sandata na nananakit. At ang pinaka-wild, nalaman nilang kahit ang realidad, kayang-kaya palang hubugin ng mga salita. Siyempre, dahil sa ganyang pananaw, hindi nagtagal at nasubok agad sila. Dito napapasok yung inkwentro nila sa ibang mga simbolo ng zodiac. Okay, una sa listahan, si Varro the Bull. Kilala siya sa pagiging matatag, yung tipong di matinag. So, nung nakita niya yung kambal, medyo duda siya sa kanila, lalo na sa pabago-bago nilang isip. Ayan, sabi ni Varro, ang isip ninyo parang mga paru-paro, lipad ng lipad. Ang isang puno hindi mamumunga kung palipat-lipat ng pwesto. Ang tindi, di ba? Sinasabi niyang wala silang focus. Pero syempre, mautak yung kambal. Ang ganda ng sagot nila. Sabi nila, oo, pero may pakpak ang isip namin para makita ang buong kagubatan. Yung katatagan mo, kailangan ng mga ideya namin para yung ani mo makarating sa malalayong lugar. Boom! Galing, no? Next challenge, ang misteryosong Scorpio. Itong si Scorpio, medyo secretive. Kaya para sa kanya, yung pagiging open ng kambal, parang ang babaw. Masyado raw silang madaldal. Pero dito na naman lumabas yung galing nila. Paliwanag nila kay Scorpio, ang lihim na hindi sinasabi, nagiging lason sa kaluluwa. Kami yung daan para yung kadiliman mo maging liwanag. Grabe, ang papel pala nila ay maging boses ng mga walang boses at gawing aral yung mga tinatagong sekreto. Akala nyo, tapos na? Hindi pa! Dito napapasok yung pinakamabigat nilang pagsubok. At this time, hindi na siya simpleng debate lang. Isang sumpa na bumalot sa buong lupain. Ang tawag dito, The Great Silence, isang misteryosong sumpa na ninakaw ang kakayahang magsalita at mag-isip ng malinaw. So, imagine the chaos! Yung takot, pero heto yung twist. Yung kambal, dahil sa dalawa nilang isip, immune sila. Hindi sila tinablan. So, paano nila babasagin yung sumpa? Kailangan nilang dumaan sa tunnel of contradiction at sa dulo may bugtong silang kailangang sagutin. Ang tanong, ano ang mas mahalaga, ang katotohanan o ang kasinungalingan? Ang hirap, 'di ba? Parang walang iisang tamang sagot. At dito yung pinaka-crucial na part. Ang sagot nila, hindi isa, dalawa. Sabi nila, ang katotohanan ang pundasyon ng mundo, pero ang kasinungalingan o imahinasyon ang nagbibigay dito ng kulay at pag-asa. Parehong kailangan. Wow! Dahil sa sagot na yon, sa dual perspective na yon, bumukas yung daan. Nailigtas na nila yung valley. Pero hindi pa tapos ang kwento. May isa pang huling pagsubok. At ito, isang pagsubok ng tiwala at sakripisyo. May lumitaw na isang nilalang, the Great Deceiver, na nagpakalat ng fake news, ng misinformation. At ang tindi ng strategy niya, ginamit niya yung mismong nature ng Gemini laban sa kanila. Dahil kilala silang laging nakikita yung dalawang side, nung sila na yung nagsabi ng totoo, walang naniwala. So anong ginawa nila para patunayan na nagsasabi sila ng totoo? Ginawa nila yung halos imposible. Yung dalawang isip nila, yung logic at yung pangarap, pinag-isa nila. For the first time, nagsalita sila sa iisang boses, sabay na sabay. At naging isa itong sagradong awit. Isang kanta ng purong katotohanan na bumasag sa lahat ng kasinungalingan. Tapos na ang misyon nila sa Earth, nabalik na ang kapayapaan, at doon na-realize ni Castor at Pollux na tapos na ang chapter nila dito. Yung walang hanggan nilang kuryosidad, hindi na para sa lupa, para na ito sa buong kalawakan.
At yun nga, umakyat sila sa langit at naging constellation. Sabi sa alamat, yung walang tigil na pagkindat ng mga bituin ng Gemini, yun daw yung dalawa nag-uusap ng walang katapusan tungkol sa mga sekreto ng universo. Hindi sila basta static na bituin, kundi isang buhay na simbolo ng walang hanggang dialogo. Okay, so ano ngayon ang takeaway natin sa kwentong ito? Bakit mahalaga to? Well, sinasabi ng alamat na yung diwa ni Castor at Pollux nabuhay pa rin. Saan? Sa mga taong ipinanganak sa ilalim ng sign ng Gemini. So, ano ba yung pamanang yun? Ito yung espiritu na hindi takot magtanong ng bakit. Yung kakayahang makipag-usap sa kahit sino, mayaman man o mahirap. Yung laging nakikita ang hindi lang isa kundi dalawang panig ng barya sa bawat problema. At yung paniniwala na ang isip ay isang playground at ang mga salita ang pinakamalakas na uri ng mahika. At sa huli, ito yung pinakamalaking realization ng kambal. Ang layunin pala nila ay hindi para ibigay ang lahat ng sagot. Ang misyon nila ay maging tanong na laging naghahanap ng sagot at maging sagot na lumilikha ng panibagong tanong. Isang paalala para sa ating lahat na ang paglalakbay para matuto at tumuklas hinding-hindi natatapos.